Ito ang Istorya Pinas. Nababahala na talaga si Senator Gatchalian sa paglaganap ng Pugo Operation sa ating bansa. Kumakalat na raw di umano ang kanilang galamay at mga nasusuhulan. Patindi ng patindi ang nagiging sangkot sa isyong ito. Matapos isinagawa ang raid kamakailan sa Pugo Hub sa Porac. Ang Pugo sa Porac ang tinaguriang notorious na Pugo sa buong Pilipinas. Ayon ni Senator Gatchalian, nagsanib puwersa na di umano ang lokal na sindikato at ang Triad Syndicate sa Pilipinas. Totoo ba na hindi lang online scam ang ginagawa ng Pugo? Totoo ba na mayroong tawas o pulburon na ginagawa dito? Dito ba galing ang nabaybas na milyon-milyong balyo na droga na nahuhuli nila na mayroong Chinese character? Nagbigay naman ng pahayag ang mayor ng Porac na si Mayor Kapil na wala daw siyang kinalaman ng Pugo Hub sa Porac, wala daw siyang koneksyon sa Pugo. Pero bakit hinayaan niya ito na mag-operate kahit wala itong business permit? Parang pareho-pareho lang ng kinakanta ang mayor ng Bambantarlac na si suspended mayor Alice Guo at itong mayor ng Porac si Mayor Kapil. At ang malala nito, pag lumaki din ito sa farm, puro walang alam. Wala na ba talagang katapusan ang paglaganap ng Pugo sa ating bansa? Sino-sino pa ba talaga ang malalaman natin magiging sangkot sa isyong ito? O magugulat na lang tayo na bigla na lang itong matatahimik? At dahil dito, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Dapat ang presidente natin gumawa na ng paraan bago mangibabaw ang kasamaan sa bansa. Kung may matataas na opisyal ng ating bansa na sangkot ng Pugo Operation or kakampi ng mga sindikato, dapat tanggalin na nasa trabaho. Pag hindi kumilos ang ating presidente, alam nyo na ang ibig sabihin. Pag hindi nyo napasara ang Pugo, BBM, nangangahulugan, nakasabwat kayo dyan. Huwag naman sana po, maawa po kayo sa mahihirap na Pinoy. Yan ang nakakatakot. Magaling talaga si Mayor Alice. Andyan na ang pangalan niya, but she still denies participation o membership. My God, Pilipinas kung mahal. Sana hanggat maaga mapasara na lahat ng Pugo sa Pilipinas. Mapasara na agad ni PBBM ang lahat ng Pugo, tapos ang mga ibang lahi mapabalik sa kanilang bansa. Ang sabi nyo ay nakakatakot na. Henry, susundan ko lang, narinig ko yung huling komento mo tungkol sa mga lokal na pamahalaan. Tama ka, no, na ang ating mga lokal na pamahalaan dapat maging alerto at mapagmasid sa mga Pogo. Itong nangyari sa Porac, nakakatakot at nakaka-alarma dahil ang laking operasyon, 1,000 dayuhan ang nagtatrabaho doon, pero hindi alam ng lokal na pamahalaan. Kaya sa ating mga lokal na pamahalaan na merong Pogo sa kanila, dahil alam naman nila, mayor ka, alam mo dapat merong kang Pogo. Dapat mapagmasid sila at maging alerto kung ano yung nangyayari doon. Dahil madalas kasing naririnig namin ngayon sa mga local chief executives, hindi nila alam o wala silang nalalaman. At nagiging convenient excuse na ito para sa maraming mga local chief executives. Mas maganda nga, gumawa na sila ng ordinansa. Kagaya dito sa amin sa Valenzuela, meron kaming ordinansa na i-ban na yung Pogo dahil nga sa mga krimen na nangyayari at nakaka-alarma at nakakatakot. Opo, kung parang pareho yung nakikitang modus, no, na makinaukulan doon sa Bamban. Tama. At ganun din sa Porac, and who knows, baka meron din sa ibang lugar na mas nagbibigay ng pangamba sa marami. Kasi kung ito dalawang probinsya meron at magkakatabi pa. Ang dami ng mga malalaking Pogo sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Tama. Itong dalawa, no? In fact, nakakuha ko ng information sa mga kasamahan natin sa enforcement agency. Kahapon lang nila nakuha yung search warrant dahil nga na-deny. At ayon sa kanila, maraming mga nakulong na mga biktima doon. Kung matatandaan natin, dahil may nag-leak nung raid, maraming nakatakas. Pero marami ring hindi makatakas pala, kinulong ng mga sindikato, yung mga nagtatrabaho doon. Hindi ba nga nakakita ko ng litrato, talagang pilit tumakas na lang, no? Dala-dala pa yung parang bedpost yun eh.
At hanggang ngayon, nagkumukuha pa sila ng mga biktima na kinulong, tinorture, linagay sa mga kwartong walang kuryente, hindi pinapakain. At itong pogo sa Porac, kakaiba dahil parang naging torture house. At talagang kung ayaw mo magtrabaho sa kanila, ikukulong ka nila, ito-torture ka nila. Kaya makikita natin yung klaseng mga sindikato na nag-ooperate na dito sa atin. Itong mga ganitong tao, itong mga ganitong sindikato at mga tao, walang puso at walang sinasanto eh. At kaya nilang mag-torture, kaya nilang pumatay. At ang nakakatakot dito, nagsanib-puwersa na sila kasama yung mga lokal na sindikato natin. At ito yung kinakatakutan natin lahat na nagsasanib-puwersa na yung mga masasamang elemento. Yun ang gusto ko pong i-follow up, Senator. Kasi ang tanong dito, sino ang nagsanib puwersa at anong maaring mga sindikato itong lokal na sindikato ang kanilang kaanib? Ibig sabihin, ito po ba yung mga nagtayo ng Pogo na mga dayuhan nakipag tie up sa mga Pilipino na sindikato? Ganun po ba yon? Hindi natin maalis, Henry, meron pa rin mga lokal na sindikato sa atin, yung mga sangkot sa illegal drug, sangkot sa carnapping, sangkot sa KFR, yung kidnap for ransom. Meron talaga yan. Hindi natin, may sarili tayong problema eh. At hindi natin naaalis yan permanente dahil tuloy-tuloy yung paglaban dyan. At itong mga dayuhan na ito, dahil may pera sila, dahil malaki yung kanilang ginagawang illegal operation, sa mga impormasyon, nagsanib-puwersa na sila dito, kasama dito sa mga lokal na sindikato para mas lumawak pa yung kanilang galamay, mas lumawak pa yung kanilang operasyon. At nakikita namin yan sa mga sindikato na nag-ooperate sa ibang lugar kung saan para palawakin nila yung puwersa at yung kanilang sariling, may mga sariling intelligence din eh. Nag-network sila sa mga lokal na sindikato. At kahit na ang PAOK nababahala, nung nag-raid sila, ang dami na nakatakas. Ibig sabihin marami. May leak. Correct. Oo. Kaya kaya na bahala sila doon dahil kung makikita natin talagang hindi sila nagko-coordinate doon sa local police. Hindi sila nagpa-file ng search warrant doon sa local judiciary. Sa iba sila nagpa-file, no? Kasi nga ayaw nila malik eh. Pag malik, hindi mo mahuli yung pinaka-mastermind. Yes. Kagaya dito sa Porac, hindi nahuli yung mastermind dahil nagtakbuhan na. Pero kahit na ganun nag-iingat, meron pa rin leak na lumalabas at yun na nga yung sinasabi natin na yung kanilang galamay at yung network nila lumalaki na at nakakakuha na rin sila ng informasyon galing sa iba't ibang lugar. Oo. Itong pinaka-nakakatakot nito kasi kung may tie-up sa lokal na sindikato, kagaya nga i-report kanina kasi ng PAOK, Senator, talaga ang term nga niya, nakakapanindig balahibo yung nakita nila. Oo, talaga. Oo, ako rin hindi, nung narinig ko, talagang kikilabutan ka dahil yung mga ganitong tao nag-ooperate sa atin. Sabi ko nga, nabiro ko nga ibang mga staff ko, yung mga lokal na sindikato, hindi nga nagto-torture eh. Pera lang nga habol. Ito hindi eh. Pera at torture. No? Iba-ibang klase itong mga nakapasok na dito sa ating bansa. At dahil nga sa tip na ibinigay, nakatakas yung mga mastermind, yung mga organized crime. Ganun sila ka-rooted, pero para sa inyo, mas malawak yung inyong impormasyon na nakakalap. Anong dapat gawin para mahinto na tong mga ganitong mga aktibidad? Henry, sa akin pag-aanalisa, kaya nakapasok itong mga ito dito sa atin dahil sa Pogo.
At dahil nga yung application ay legitimate yung application, nakakapasok sila ng legitimate, kumukuha sila ng work permit ng legitimate, kumukuha sila ng mga PAGCOR working permit ng legitimate, pero hindi legitimate yung ginagawa nila, illegal. Bigyan kita ng halimbawa, konkretong halimbawa. Henry, itong na-raid sa Bamban, dalawang pogo, nakakatawa nga ito, dahil dalawang pogo company sa isang lugar na ang pagitan lang ay isang taon nung pag-raid. Yung una, yung Hongsheng, legal yun, may kompleto yung papeles doon. Yung Zunyuan, legal rin, kompleto rin papeles. Pero parehong na-raid, at nung renate sila, yung mga empleyado doon, may mga papeles rin. So ang ibig sabihin nito, nung binigyan sila ng lisensya, kumuha sila, kasi pwede kang kumuha ng libo-libong empleyado, kumuha sila ng libo-libong empleyado, at yung mga nakapasok dito, mga mga may criminal records, may warrant of arrest, at nabalitaan din namin, at ito, nakita rin namin trend, na marami dito sa mga mastermind, at marami sa mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo, palipat-lipat lang. For example, itong na-raid sa Bamban, may nakita rin dito sa Porac. Kaya palipat-lipat lang sila. Palipat-lipat lang yung ibang mga nagtatrabaho doon. O kaya sinasabing iisa ang nasa likod nitong dalawang pogo na ito sa dalawang probinsya. Yun ang initial na findings ng PAOK at ng enforcement agencies na maraming mga nagtatrabaho doon ay nakita rin nila sa Bamban. Dahil sa laki, like for example, sa Bamban, almost 800 yung nahuli doon. Hindi naman lahat doon nakulong. Iba pinakawala, iba dineport. Kaya marami doon sa pinakawala, nakita rin nila dito sa Porac. No? Kaya, at nakita rin nila sa iba. Umiikot lang nga itong mga empleyado na ito dahil sabi sa mga briefing na nakuha namin, dahil natuto na itong mga ito at malaki naman ng kita, yung iba na pinakawala, nakita nila sa ibang pogo dahil gusto nilang kumita na malaki. Kaya sabi nga, part 1, part 2, part 3, nakita ang dokumento ron. Meron ganun na nakikita. So may pangatlo pa. Saan ka yung pangatlo? Yun ang Marami pa, Henry. Sa information na nakuha namin, marami pang ganito. Maraming mga pogo na sinasurveillance, maraming mga pogo na may lisensya pero may ganitong operation. Ang PAOK kasi 40 lang ang tao eh. Yun nga. Hindi nila kayang 40 lang. Hindi nila kaya sabay-sabay yung raid dahil isang raid umaabot rin ng isang taon yung pag-surveillance at kumukuha ng information. Dahil di ka na mabibigyan ng warrant of search warrant kung yung information mo ay hindi maganda. Ang problema naman sa coordination sa iba't ibang ahensya, hindi naman siya nag-aakusa, no? Pero nangyari kasi dahil kinakailangan sila mag-coordinate kung saan-saan, ayun, nag-leak. Tama, kaya nag-iingat talaga sila. Malaking pag-iingat tingnan lang ginagawa. In fact, yan rin yung isang problema ngayon ng PAOK at enforcement agencies natin, yung information. Dahil kung nag-leak, nakakatakas yung mga mastermind. At ilang beses na rin natin nakita to, nakatakas. Mahirap itong trabaho nila. At kaya nga malaki ang aking pasasalamat sa kanila na kahit na tuloy-tuloy itong pogo sa atin, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagmamasid, tuloy-tuloy yung kanilang pagsusurveillance, at tuloy-tuloy yung kanilang raid. Ngayon sa pagkakataong ito, meron po bang posibilidad na isama sa investigasyon ng Senado ang itong Porac, Pampanga? Oo. Nag-file ako magpa-file pa lang ng resolution na imbestigahan itong Porac incident. Ang gusto kasi natin makita dito yung trend no? Kagaya nitong sa Porac, mayroon talagang elemento ng human trafficking. Mas malaki ang elemento ng human trafficking at prostitution. So makikita natin na
doon sa report may mga babaeng dayuhan na dinala dito, tapos parang nagkakaroon sila ng bidding to the highest bidder kung sinong gusto mong babae na kukunin. At yung mga babae, kung ayaw nilang magtrabaho, tino-torture din. So, gusto rin natin, ito mga ganito, dapat mailabas. Nakakatakot man, pero dapat ilabas to sa ating mga kababayan para malaman nila na yung ganitong klaseng mga sindikato na dito na sa ating bansa. Ang kinakatakutan ko kasi, Henry, na itong mga sindikatong to may pera. At pag sila nagsanipwersa sa mga lokal na sindikato, hindi na mga foreigner itatarget yan, mga local na rin. So, at doon yung ayaw natin mangyari. Nakita na natin yan during the 90s, mga kidnap for ransom, talagang walang takot na ginagawa yung kanilang mga criminal activities. And of course, marami nagsasabi na ito ay isang national security concerns din. O national security issue. Oo, Henry, dahil sa mga information namin, galamay nila kumakalat na Kasama na yung mga, nasabi ko na ito dati, yung sa mga information namin, may mga enforcement agencies na kasabwat na nila, may mga politiko na kasabwat na rin nila. At dahil nga malaki yung perang pumapasok, kagaya dito sa Banban, ito nasabi ko na ito nung huling naipatayo nila yung Pogo Hub na yun na nagkakahalaga ng 6.1 billion pesos. Pero hindi matrace hanggang ngayon kung paano ipinasok yung pera. Ilang linggo na namin hinahanap yung kontraktor, yung bangko na dinaanan nitong pera. Even yung Anti-Money Laundering Council, hindi rin nila alam. Ganong kagaling itong mga kausap natin, kaya nila magpasok ng bilyon-bilyon na hindi alam ng otoridad kung paano pinasok at paano pinasok. At yun, nakakatakot dahil yung 6.1 billion doon, ako naniniwala, iba doon pumunta sa paglalagay at pagkokorap ng mga opisyales. Yun ang mas matindi. Kanina, kausap ko yung abogado ni Mayor Go. Ang kanyang sinasabi, nagiging trial by publicity daw ang nangyayari. At ba't hindi na lang hayaan sa korte yung investigasyon kung ang Kongreso raw, ang trabaho ay mag-formulate ng batas, ang trabaho ng korte ay lumitis ng kaso. Ano po reaction niyo rito? Well, ang trabaho ng Senado, iba sa trabaho ng korte. Hindi naman ho kami korte. Ang aming ginagawa is in aid of legislation. At para sa akin, kailangan namin tignan lahat, tanungin lahat, para magkaroon ng rekomendasyon kung ano ang mga butas na nakikita namin at takpan yon sa pamamagitan ng batas. Bigyan kita ng konkretong halimbawa, Henry, itong late registration talagang naabuso. Nakita namin talagang pinadali natin yan para sa mga kababayan nating katutubo dahil marami sa mga nag-late register, mga katutubo. Pero dahil pinadali natin, inabuso naman ng mga dayuhan, yung mga ayaw dumaan sa naturalization process natin, nag-shortcut, dinoktor. At nakita rin namin na mayroong elementary ng sindikato sa loob ng civil registry. Hindi natin maaalis yan. So, kaya ang aming pananaw dito, kailangan bisitahin ulit, tignan ulit yung ating birth certificate laws at birth certificate processes natin. Dahil inaabuso ito hindi lang naman itong kaso sa Banban, may mga kaso pang mga dayuhan na nakakuha ng passport at birth certificate gamit na peking late registration. So, ang punto ko lang naman, kung hindi natin tinignan yung angulo ng citizenship ni Alice Go, hindi lalabas to. At hindi natin makikita kung paano siya nakakuha ng birth certificate at kung paano yung kanyang ama na nag-apply, nagsinungaling para makakuha ng peking birth certificate. At tuloy-tuloy pa po ito. Itong investigation na ito ay hindi lamang sa Banban, ito yung panibago sa Porac. Mas lalo na doon sa Porac.
Henry, to be honest about it, ayaw na namin sanang dumami pa yung mga ganitong investigasyon dahil ibig sabihin, naglilipa na pa rin ang mga pogo sa ating bansa, lalo na yung mga illegal na aktibidad nila. Pero in the case of Banban, meron pang isa o dalawang hearing na gagawin, depende sa impormasyon na makukuha namin. At pangalawa, itong sa PORAC, definitely magkakaroon din po ng investigation.